Gandang umaga sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa pangatlong araw ng ating 50-day intercessory and prayer warfare. At alam ko na maraming nag-aalala dahil sa ongoing global concern of this virus, itong COVID-19. But again, lagi nating sinasabi na huwag tayong matakot. Hindi ito sapat na dahilan upang tayo panghinaan ng loob dahil meron tayong Diyos na buhay at makapangyarihan. Pwede po tayong manalangin. At ngayong oras, bago tayo manalangin, let me encourage you once again with the Word of God before we go to our prayer. Kasi marami tayong naririnig ngayon na tinatawag na lockdown o kay community quarantine, everybody should stay home. Alam niyo ho, ito'y hindi isang bagong bagay. I remember in the Old Testament, sa book of Joshua, makikita natin nagkaroon ng parang tinatawag na house lockdown sa panahon ni Rahab. At gusto kong basahin sa inyo sa scripture, mababasa sa Joshua chapter 2 verse 17. Nakalagay doon ay ganito, 2:17 to 20. So the men said to her, "We will be blameless of this oath of yours, which you have made us swear, unless when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your father's household to your own home, so that it shall be that whoever goes outside of the doors of your house into the street, his blood shall be on his head, and we will be guiltless. And whoever is with you in the house, his blood shall be on our head, if a hand is laid on him. If you tell this business of ours, then we will be free from your oath which you made us swear." Basahin ko po sa Tagalog. Sinabi ng dalawang espiya kay Rahab, "Tutuparin namin ang pangako namin sa iyo, pero kailangan gawin mo rin ito. Kapag nilusob na namin ang lupain ninyo, itali mo ang pulang lubid na ito sa bintanang binabaan namin. Tipunin mo sa bahay ang mga magulang mo, mga kapatid mo, at ang buo nilang sambahayan. Kung may isang lalabas at pupunta sa daan, hindi namin pananagutan kapag namatay siya. Pero may pananagutan kami pag namatay sa loob ng bahay mo. Pero kung ipagsasabi mo ang ginawa namin, hindi namin tutuparin ang pangako namin sa iyo." Ang natunghayan po natin ay kwento ni Rahab nung panahon na siya ay nasa Jericho. Dumating ang judgment ng Diyos doon sa lugar ng Jericho. At ito'y kanilang lulukubin, ito'y kanilang sasalakayin at mamamatay ang mga tao doon. Ngunit merong dalawang espiya na nauna doon at tinulungan ng isang taga roon. Isang babaeng prostitute na ang pangalan ay Rahab. Etong si Rahab, naririnig na niya ang tungkol sa Diyos. Naririnig na niya ang tungkol sa Diyos ng Israel na ito'y tunay na Diyos at gumagawa ng himala. Kaya tinulungan ni Rahab yung dalawang espiya at ibinaba niya doon sa bintana. Alam niyo, sabi ng dalawang espiya, "Tutuparin namin ang pangako namin sa iyo. Pag kami dumating sa bayang ito at ito'y aming lulukubin, mamamatay lahat ng tao. Ngunit ikaw, dahil tinulungan mo kami, basta dito ka lang sa bahay, lahat ng pamilya mo, lahat ng sambahayan ninyo, dito lang kayo sa loob ng bahay." Yan po ay isang lockdown. At sabi niya, kapag may lumabas ng inyong bahay, wala kaming pananagutan. It is a spiritual house lockdown. At pag dumating na ang panahon na yan, ay maglagay ka ng pulang lubid dito sa bintana upang makita namin. Yun ay palatandaan na meron kaming kausap, ikaw yon, at maliligtas ang buong pamilya. Nakikiusap kami na
huwag kayong lalabas ng bahay, lagyan nyo ng pulang lubid at maliligtas kayo. Mga kapatid, bagamat ito ay isang kwento sa Old Testament, mayroong spiritual na message ito sa atin. Katulad ni Rahab, lahat tayo ay makasalanan. At kung lagi nating naririnig, kung narinig mo ang mabuting balita na may Diyos na nagliligtas at magtitiwala ka, ikaw ay maliligtas. May 3 bagay akong napansin kay Rahab. Number 1, tinulungan niya yung mga espiya, tinulungan niya yung mga tao, tinulungan niya yung mga lingkod ng Panginoon. Pangalawa, naglagay siya ng pulang lubid doon sa bintana, palatandaan na sila yung kausap na tumulong sa kanila. Naglagay sila ng pulang lubid. Pangatlo, ay nandoon lang sila sa loob ng bahay, walang lumabas sa kanila. Alam niyo, itong 3 lesson na mapupulot natin kay Rahab, may magandang message ito sa bawat isa sa atin. Sa panahon ngayon na may nangyayaring ganito na mga this pandemic disease, a growing global concern at maraming mga natatakot, marami rin ang mga nangangailangan ng tulong, marami rin ang nangangailangan ng encouragement. Tignan niyo ang ginawa ni Rahab. Tumulong siya. Tumulong siya doon sa mga lingkod ng Panginoon. Mga kapatid, this is the best time to extend your help sa mga tao. Kasi sinabi ng Panginoon, kapag tumulong tayo sa ating kapwa, para na rin tayong tumulong sa tao. Marami hong nangangailangan ngayon, maraming nadi-discourage ngayon. Please, extend your helpful hand. Tumulong tayo. Yung iba ay imbis na tumutulong ay lalo pang lumalala ang problema dahil sa kanila sapagkat mga negative na kaisipan, mga overreaction, nananakot. Imbis na ang mga tao ma-encourage ay natatakot sila. Pero katulad ni Rahab, this is the best time. Extend your help. Hindi man tayo makapunta sa iba't ibang lugar para makatulong sa pamamagitan ng anumang tulong mayroon tayo, financially, materially, or kahit man lang mag-encourage tayo sa social media, malaking bagay na po yan. First, si Rahab ho, tumulong siya. Tinulungan niya yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya please, tumulong po tayo. Sa anumang paraan pwede tayong makatulong, tumulong po tayo. Pangalawa, makikita natin naglagay siya ng pulang lubid doon sa bintana. Yung pulang lubid na yan, mga kapatid, ay tumutukoy sa dugo ni Jesus. The blood of Jesus will protect you. At hindi yun ang unang nangyari. Kung babalik tayo sa Book of Exodus nung gabi, na sila'y lalabas upang iiwanan na ang Egypt at pupunta na sa Promised Land. Ito ang naging instruction ni Moses sa kanila. Maglagay kayo ng dugo ng hayop, ipahid nyo sa pinto at sa hamba, at kapag dumaan ang anghel ng kamatayan, ay hindi sila masasaktan, especially yung mga panganay na nandoon sa loob. The firstborn will be protected. We are protected through the blood of Jesus Christ. Ang dugo ni Jesus ay makapangyarihan. Ang dugong nabuhos sa Kalbaryo ay makapangyarihan, hindi lang upang tayo linisan sa ating mga kasalanan, kundi ingatan tayo sa lahat ng sumpa, lahat ng salot, lahat ng sakit, lahat ng kahirapan. The blood of Jesus Christ will protect us. At yung lubid na pula na yon ay walang ibang tinutukoy kundi ang dugo ni Jesus. I declare that the blood of Jesus Christ is upon you at lahat po ng mga nanonood ngayon. Please release your faith. Alam nyo, hindi perpekto ang ating president. At sa mga ibang paraan at iba-ibang nakikriticize siya. Well, we do not have a perfect president, but at least we have a perfect God. Alam nyo, ang ating president ay nakikiusap din na he recognizes that God is Almighty. Siya mismong nagsasabi, I urge all people to pray to the Almighty God. Yan ho ay malaking bagay. No, ang gobyerno ho ngayon ay tumutulong sa atin, kaya huwag nating ma-misinterpret yung mga ilang mga ordinansa at mga executive order na yan at mga batas sapagkat ito'y para sa ating kabutihan.
the government is not persecuting us. Actually, they are helping us. Gusto nila na they are trying to limit itong mga paghahalo-halo-bilo sapagkat ito kasi ay ang virus kasi ay hindi lang lumilipat kundi dumadami. Kaya by cooperating with the government, then nakakatulong tayo na masolve kaagad ang problema ito. But again, the blood of Jesus will protect us. Kaya ang aking pakiusap, this is the best time to release your faith. Fear not, release your faith, declare God's protection over you and over your family. Remember, the blood of Jesus Christ is powerful. Pangatlong bagay, makikita natin kay Rahab and even in the book of Exodus, during the time of Passover, they stayed in the house. Sila po'y nanatili sa loob ng bahay. Again, sa government na nakikiusap na let us stay at home, this is to prevent us na ma-infect. Sa atin naman, personally, I believe itong staying more time in the house, spending more quality with your family, this is also the best time to enjoy your devotion, Bible reading, prayer, enjoy your family, express your love to your family. This is the basic unit of the society. Kung mahina ang tahanan, mahina ang pamilya, hihina na ang lahat. Kaya God is giving us an opportunity to enjoy our family. Kaya mga kapatid, stay in the house. Of course, spiritually ang tinutukoy dito is the house of the Lord. But also, our house. Yan ho, yung kapilya at saka pamilya, iisa po yan. Hayaan nyo na ang Panginoon ang siyang maghari sa atin. Huwag tayong matakot. Itong mga pangyayaring ito ay matagal na hong nakasulat sa Biblia. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, "But know this, alamin niyo ito, that in the last days perilous times will come." Nakasulat na ho na sa mga huling panahon, darating talaga ang mga ganitong peligrosong panahon. Pero those who trust in God will be protected. Sabi niya sa Psalms 91 verse 3, surely, Psalms 91:3, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Kaya kung ano man tong nangyayaring salot na sakit na ito at lahat ng mga peste, lahat ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, we are under protection. Remember, release your faith because He is in control. Marami na hong gumaling. May mga gumaling na rin ho sa sakit na ito na COVID-19. Ang maganda ho dito ay na-control na ng China, na-control na ng Singapore, at COVID-free na ang Macau. Ang kailangan lang ho talaga natin ay disiplina. Kaya kung ang bawat isa sa atin ay ingatan natin ang ating kalusugan, ang ating hygiene, umiwas tayo sa pakikihalubilo kung kinakailangan, makikooperate tayo sa government, manalangin tayo lagi, at nandyan na encourage natin ang bawat isa, tumulong tayo sa iba. Whatever is the situation, let me say it again. Whatever is the situation, the truth never changes. God is loving, God is merciful, God is good, and God is control. Hindi niya tayo pababayaan. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, Panginoon, nakikipag-isa po kami, Panginoon, sa panalangin ng maraming mga kapatiran na nananalangin din ngayon. At Lord, nararamdaman namin ang nararamdaman ng maraming tao, yung fear, yung worry, yung concern. Panginoon, Lord God, hinihiling po namin that you will open the windows of heaven. Lord, release your power, O God. Father, in the name of Jesus, we pray for all the people, Lord God, ang sambayan ng Pilipino, Panginoon, kasama na lahat ng mga mananampalataya.
Lord God, we also pray for the government, Lord. Especially yung mga doktor at saka mga nurses, Lord, na nagtitreat ng mga PUI at mga PUN. Lord God, dalangin din po namin na ingatan mo rin ang aming mga doktor at ang aming mga nurses at lahat ng nandoon sa lansangan ng mga pulis at mga sundalong nakikipagtulungan sa kaayusan, Panginoon. God, protect everybody. At sa mga apektado ang kanilang hanap buhay, Lord, Panginoon, apektado ang kanilang mga negosyo. Panginoon, we pray na you will comfort them and give them, Lord, other means na makapagpatuloy na mabuhay, makapag-survive, Lord. Dalangin po namin na sa panahon na ito ay iingatan po namin lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Father God, in the name of Jesus, Lord, ito pong panahon na kami po'y lalong magtulungan, lalong mag-unawaan, lalong magpanalanginan. Dalangin ko po, Panginoon, Lord God, sa oras na to, Panginoon, lahat ng mga nangangailangan ay abutin mo, Panginoon. We declare your mighty protection, Lord. And so right now, in the name of Jesus, Lord God, we declare your power. We stand on your word that whatsoever we shall bind on earth will be bound in heaven. Whatsoever we shall release on earth will be released in heaven. Father, in the name of Jesus, I declare in Jesus' name that you will stretch forth your mighty healing hand, that you will stretch forth your protection over all, Panginoon, all the people. And in the name of Jesus, we bind the enemy in Jesus' name. We bind the spirit behind this virus. Satan, you are defeated. We declare the fire of the Holy Spirit will consume all this virus, and the blood of Jesus will cover all His people. And in the name of Jesus, sinisira namin ang sakit na ito. We declare, hindi na ito magtatagal at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang Panginoong tagapagligtas, ang Panginoong manggagamot, ang Panginoong nagpapagaling sa amin. Ngayon pa lang, I declare healing sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga nanonood. Release your faith, declare God's healing and protection over your life. The presence of the Lord be with us. His presence, His power, His protection, His provision shall be upon you, and His peace. Shalom. God bless us all, mga kapatid. Hallelujah.